Praise the Lord, Amen. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. So, thanks God and praise God. Hallelujah. Yan ay salitang Hebreo sa Israel, meaning to say, I praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Psalms 109 verse 30. Psalms 109 verse 30. So, praise the Lord. Sa mga nakagraduate, may mga award. With honor, higher honor, highest honor. Dati kasi ay salutatorian, valedictorian, first honorable mention, second honor, third honor, iba, bago na kasi ngayon. Okay, so praise God. Psalms 109 verse 30, so sabay-sabay po natin basahin, read, begin. I will greatly praise the Lord with my mouth. Yeah, I will praise Him among the multitude. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day. Pinupuri namin kayo, O Diyos. Pinapasalamatan sa iyong kabutihan. Thank you for thy words with Holy Spirit. Help us, help me as we listen to thy word. Marami kayong matutunan spiritual, maging pagpapala dito sa amin, sa on-site, may sa online. Pagpala niyo po ang bawat isa. Bless every one of us, even our friends, our YouTube subscriber. Bless them, O God, at ganun, O Diyos, ang mga anak mo na nandito. Forgive our sins and thank you for everything. We praise you and we glorify you in Jesus Christ's name. Amen. Ang title ngayon ay The Mouth That Praise the Lord. The Mouth That Praise the Lord. As we observe our parts of the body, one mouth, one tongue, two eyes, two ears, two hands, two feet. Amen. One mouth to focus, to praise the Lord. Minsan, we forget naging double standard ang ating mouth. We praise God, we bless God, and we curse man. We bully our neighbor, we backbite, we backstab, we criticize, vice versa. They criticize also us. They backbite. Me and you, what will we do to overcome this kind of attitude? We are hoping by God's grace, we can find solution. The mouth that praise the Lord. Yan ang title. Ngayon ay John 9. The mouth that praise the Lord. Number 1, let's maximize it. Let's maximize it. Greatly, sabi dito sa Bible, greatly. Ibig sabihin ay great ay dakila. Marami greatly praise the Lord. Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon. More and more on praises to God. Majority in our mouth to utter, say, shout, speak, are praising the Lord. O si Denberg doon, nag-praise the Lord na. Tenor. Ang boses, widespread in our life, in our lips, glorifying the Lord. Praising God. Kaya, hallelujah. Ibig sabihin ay praise the Lord. Sa ating pag-isip, sa ating panalita, sa ating prayer, sa ating conversation, testimony, let's maximize it. Praising the Lord than cursing, murmuring, bullying, backbiting, criticizing, comparing, downgrading other by using our mouth. The best to do is our whole being. Ating buong pagkatao ay maging contaminated. Pag sabing contaminated ay minsan natin iisip rin, contaminated na yung tubig. Naging tubig na yun, naging marumi na. Ganun man. On the other hand, sa opposite, ating katawan naman ay maging contaminated naman, praising the Lord. Amen? Praising the Lord through singing. Kaya mayroong kanta na, alam niyo, to God be the glory, great things He hath done. Ano sunod? Tapos saan ang chorus ka na? Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice.
Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Yan. So praise the Lord. Mag-isa Psalms 48 verse 1, Great is the Lord, and greatly to be praised, in the city of our God, in the mountain of His holiness. Kaya, beautiful situation. Yan ang mga kasunod. Yan ang attitude ni David. Unlike sa enemy niya, sa Psalms 109, verse 28, ay ganito ang kalaban ni David. Let them curse, but bless thou when they arise. Let them be ashamed, but let thy servant rejoice. Maging sa Psalms 40, verse 1 hanggang 5, sa Psalms 40, verse 1 hanggang 5, ito yung mga naging kalaban ni David, kanilang mga attitude. Psalms 40, verse 1 hanggang 5. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, and out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and trust in the Lord. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor subtles turn aside to lies. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. So dito sa verse 1, yung mouth niya ay ginamit niya sa prayer. Kaya sabi na and He inclined unto me and heard my cry. Yan, ginamit ni David ang kanyang mouth to pray to the Lord. At makita natin yung goodness of God. Yan ang testimony ni David, ang makatestify si David, ang testimony niya sa verse 2. Makita natin dyan at singing praise to God sa verse 3. Kaya God is the composer. He had put a new song in my mouth. So ang Panginoon nagbigay ng new song sa mouth ni David. Kaya ang Diyos yung composer at naging blessing sa iba. Ginamit si David sa pagtugtog niya kay King Saul. Kaya malaking bahagi sa buhay ng tao ang musika. Sa verse 4, makita na dito show who is blessed. Sino yung blessed? Pag nag-trust in the Lord. Blessed is that man that make the Lord his trust. Kaya sa pera ng Amerika sa dollar ay in God with trust. Ngayon, gusto nilang palitan in dollar with trust. Ay mali yun. Dapat in God we trust. Dahil ang Diyos yung sabi ng Haggai chapter 2 verse 8, kung di ako makamali, the silver and the gold is mine, saith the Lord. So sa Panginoon tayo magtiwala. In God we trust. So makita natin ito sa Makati, nakalagay doon ay may building mataas, mga 12 story. Nakalagay na in God we trust. Yung naman sa Bethany Baptist Church sa Makati naman 10 story, nakalagay man ay God is able. God is able. Kaya trust in the Lord. At alam nyo ba na ang Panginoon ay walang respeto sa mayabang at sa sinungaling. Makita niyo na dito sa verse number 4. And respected not the proud, and such as turn aside to lies. Alam niyo ba sa panahon ngayon ay tila baga yung paggawa ng kasalanan ay naging normal na lang, at kung matingnan natin sa community at yung mamuhay tayo na mayroong kabanalan at para sa Panginoon naman, tila baga ito naman ay naging word sa iba. So makita natin sa ating community, nandun yung mga illegal gambling, mga pugo. Ibon yan sa atin eh. Pero pugo. Yun pala ay mga kanila, mga
parang Chinese yan, mga ginagawa nila, naging spies yan, o naging illegal activity nila, mga nabulgar, no? Sa mga illegal activities dito sa Pilipinas, mga bukis, sugal, corruption, corruption sa National Port Authority, corruption sa customs, sa DPWH. Nakita ko yung karsada, galing kami sa Hamidan Capiz, no? Tapos ay napadaan kami sa, I think sa portion na yun ng Altabas. Ang ganda pa ng karsada, yung sa gitna. Yung may portion yung sira na yun sa gitna ng karsada na okay pa. Tapos sisirain pa yung kasunod. Samantalang ang daming wala pang nasiminto dun sa galing sa Tigayo, no? Sa Roscoe, punta dun sa farm ba yun? Na stretch farm. Rough road yun. Ba't kaya doon na ng pinakarsada na lindo yung okay pa? May bubungkalin, no? Kasi bawat sirain yung project. At may project na bago. May sila na, may kita, may percentage yung engineer, yung contractor, at saka yung ibang mga opisyalis siyempre sa gobyerno. So, ganun talaga ang kalakalan, kaya nakakainis minsan, no? Kung sino yung kalsada na okay pa, gigiba, kalsada na lubak-lubak, hindi inaayos. Yan talaga, no? So, at ang kabanalan ay naging word na sa iba pag tayo naman ay naglilingkod sa Panginoon. Pero patuloy pa rin ang buhay sa verse 5, testimony ni David. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us wide. They cannot be reckoned up in order. Unto me, if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Testimony of the goodness of God na napakarami, hindi mabilang-bilang. On the other hand, David, enemies speak evil of him. Sa Psalm 41 verse 5. Mine enemies speak evil of me. When shall he die? And his name perish. Speak it vanity sa verse 6. And if he come, he see me, he speak it vanity. Walang kabuluhang panalita. His heart gathereth iniquity to itself. When he goeth abroad, he telleth it. Makita rin dito ang secret ng health ni David sa Psalms 42 verse 11, yung secret of health. Tingnan nga natin. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. So ito yung sekreto ng good health ni David. Makita na dito yung why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Yan. Pag-asa sa Diyos. Yan ang sekreto na maging healthy tayo. Hope in God. For I shall yet praise him. And then praise the Lord tayo. Yan ay health, who is the health of my countenance. Countenance yung ating pagmumuka, yung ating aura, and my God. Yan ang secret of health. Ang secret of health ay God. Amen? So, praise the Lord for that. At dito ay mabasa natin, I shall yet praise him. The mouth that praised the Lord. Yun ang ating title, the mouth that praised the Lord. Ang labi, magaw ay manabi, no, na sabing bunganga. Bibig na. Labi or bibig o mouth, the mouth that praise the Lord. So ang ating mouth ay praise the Lord dapat. Okay? Kasi kung hindi tayo mag-praise the Lord, baka mag-praise the Lord mga bato. O, di ba? Mga bato, kaya ng Diyos na ang mga bato ay mag-praise the Lord. Di ba? Ang nagalabas sa bibig natin ay praise the Lord or sumpa. O, kaya pangit sa isang pastor na susumpain yung membro. Ang klaseng pastor, susumpain ka. Pag hindi ka may sasabihin na mga something na mali ng sumpa. Dapat we bless God and we bless people. Amen? Bless people. Sabi nga ng Lord Jesus ay bless them that bless them that naga-persecute you.
bless them that persecute you. O kung inaapi ka, i-bless sila. Render good sa evil man ginagawa sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia ay, hanggat maaari ay, live peaceably with all men. Wala dapat tayong kaaway. Kaya dito sa Porocono, wala ako ditong kaaway. Sa housing, wala rin akong kaaway. Kahit saan ako pumunta, wala akong kaaway. Ay man ako nga siyang pastor ay, kaya ka man na, very friendly. Ay siyempre, nabasa ko sabi sa Bible, gusto ko sanang gumanti, gusto kong kwan, kung mainis ka ba, kailan? Dahil nandiyan yung sa Bible, sabi ng Bible, live peaceably with all men, and the pastor, ang pastor dapat ay hindi palaaway. Pastor, qualification ng pastor, not a brawler. Hindi palaaway, hindi basaguliro. Yan ang pastor. Yan ang qualification. So, kumbaga mayroong anger management. Pagpipigil sa sarili. Control yung sarili. So, praise the Lord. Siyempre, gawa na ng Holy Spirit. Okay. Pwede namang magalit, huwag lang makasala. Siyempre, magalit ako. Taga-sinilpon, kamo gawali ako. Pitso ako sinilpon. Kasi magalit yan, ganun doon. Diba? Mga ganun, siyempre, nasa proper naman. Diba, magagalit ka kung nag-preach ka. Hayro, may membro, natulog, huragok. Kagagot mo, nakita ko sa Facebook ba yan? Facebook ay, may karpintero. Siyempre, tangali siguro ay, katulugan ba? Katulugan siyempre napagod man siguro o ganap lang ba or talagang naantok siya or basta gaoy pagod. So ang ginawa niya, siyempre ginasita ng foreman. Maya-maya na nagganon lang siya pag may ginasita siya. Tapos sabi niya, yung sabihin ay para ko nga nag-pray siya para hindi naman siya mahalata nga natutulog ko ni nag-pray siya. Mag-sign of the cross tuloy siya para sabi niya, nag-pray pala siya para lusot siya. Talaga no, Pinoy, no? So, yan. Of course, God knows kung totoo naman o hindi. Yan. Kaya, yan tayo dapat ay praising the Lord. So, the mouth that praise the Lord, yan dapat ating isipin palagi. Na, kahit may pera tayong konti lang, praise the Lord. Kahit konti lang ang bigas natin, praise the Lord. Kahit mahal ang bigas, 52 pesos lang binibili ko, praise the Lord. Sa time ni President Marcos man, ang binibili ko ng bigas, 52. Sa time ni dating President Duterte, kabili pa ako ng 28, 32. Yan ang maganda noon. Ang hindi ko lang nagustuhan kay dating President Duterte ay nakipag-alyansa na siya sa China. Yan lang hindi ko gusto. Ang maganda lang doon, yung lisensya sa pag-drive, 10 years. Yun ang mga maganda at na-increasean yung sweldo ng police, army, mga military. Pero ngayon kay President Bongbong naman may maganda na increasean na yung mga teachers sa approve na sa mga teachers. Diba? Na may increase na. 10,000 yata? Basta may increase, napirmahan na. Kila? 24,000 na yung teacher 1. O yan. So, praise the Lord. At least ay, ngayon naman, ang hininga naman yung mga katrabaho sa gobyerno, yung mga sa mga LGU, sa munisipyo, o sa kapitolyo, ay gahingi naman sila ng increase rin. O, sila ng increase. O, yan. So, praise the Lord for that. No? So, the mouth that praise the Lord, number 1, let's maximize it. And then number 2, the last, let it be our lifestyle in the community. Be our lifestyle in the community. Di ako na nag-necktie ay mainit. Let it be our lifestyle in the community. Ating pupurihin ang Diyos sa gitna ng karamihan. Pagpupuri sa Panginoon ay hindi dapat ikahiya. Magandang attitude ni David, kaya tinawag siya na a man after God's own heart. Huwag ikahiya. May Bible ka, huwag ikahiya. No? Kristiyanong Baptist ka, huwag ikahiya.
ganito lang pinagtitipunan natin. Huwag nating ikaya. Si Lord Jesus nga, wala namang pinagtitipunan na malaking building, church building, wala sila. Although sa synagogue, parang kapilya, lalim ng puno ng si Lord Jesus, sa tabi ng dalampasigan, sa bahay-bahay rin siya. O, gano'n rin natin. So, i-pray nyo rin na madali tayo, makabili rin tayo ng lupa in the future din. Yan, kaya sabi sa 1 Corinthians 10:26, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. So yung earth ay sa Panginoon yan. So kung mayroon mga lupa, sa Panginoon yan. Yung mga tao, papel lang sa kanila. Siyempre may titulo sila, papel lang ang sa kanila. Pero sa Panginoon yan. No? Kumbaga, katiwala lang sila, steward lang sila. Kunti lang ang pera natin, pero ang Diyos merong pera. At pray, marami magbinta ng lupa. Usually, nagbinta naman ng lupa pag nagkasakit yung may-ari, or kailangan sa board exam, or kailangan na mag-abroad, or pangpiyansa sa mga kaso, pag sa mga dialysis. Or hindi kailangan. So, yan lang. So, para sa simbahan ni Lord, yan, mag-pray lang tayo. At least sa iba mga people nga ra, sa mga pangarap natin nga, kayo ang gamitin ng Panginoon. Sa ibang pastor din, ganun din ang kanilang mga prayer. Pero huwag natin kaya, huwag niyo rin ikaya na ako ang pastor nyo. Okay? Hindi naman niyo kinaya ako. Sabi, sino ang pastor mo? Sino ang pastor ko? Yun na, kinakaya na pastor. Hindi nanguso lang. So, praise the Lord. Hindi nyo naman kinakaya ako ang pastor nyo. Proud kayo? Ako ang pastor nyo. Amen. Praise the Lord. So, kayo rin naman ay hindi ko kinaya bilang mga membro dito. So, tayo dito ay bilang pamilya, family church tayo. So, praise the Lord. Kaya, kung ano kinakain ng pastor nyo, kanyang pamilya, kinakain nyo rin. Pero sa mga ibang pastor ay hindi ka din makakain, exclusive sa kanila yan. Hindi mo rin makausap ang pastor kay kailangan makipag-appointment ka pa. Kahirap kaya. Hindi mo madali ang pastor. Hindi mo rin ang pastor mautusan. Pero ang pastor nyo dito, by the grace of God, makausap nyo anytime. Pwede nyo pang utusan, suguin nila. Suguin pa, abi. Ano na? Ayos ang Tagalog, Pwede nyo utusan. Inutusan pa yung pastor mag-withdraw ng pera. Inutusan yung pastor magtapon ng basura. Praise the Lord. Okay lang yan, Ay, yan naman ang uniqueness natin by the grace of God. Pero sa iba, hindi yun magagawa sa iba. So, siyempre, sila lang yun. Pero tayo naman, by the grace of God, ay tayo na pwede din utusan. As long tayo, may lakas lang. Yan. At inisip ng pastor kung ano ang kapakanan nyo. Inisip ko na wala kayong pagkain. Kapon nga sila dino ay ang ulam ng nila Dinberdo ay ng Milo yon. Milo lang ulam nyo, no? Kapon Ano ulam nyo kapon pagdaan namin dito? Ano ulam nyo? Milo ang ulam nila kapon sa punan. Ay dumaan kami, may dala kaming ulam, gulay, tapos punta kami kay Sterpin. Ay, Sister Monita, ay mayaman na Lugaw, kaya mo nakahon. Tapos ay hindi man. Ayan. Basta lang. Tapos gadala. Thank you sa Panginoon. Gadala ba? Nadala man yan si Sister Monit ng ulam. Praise the Lord. Yan. Spaghetti. Yan. So, praise the Lord. So, ganun tayo dito. No? Hindi bali kunti tayo. Basta sincere. Sincere tayo. At quality. Yan. So, huwag kaya na mag-pray sa public during meal time, no? Di ba? During meal time ay mag-pray ka, pasalamat sa Panginoon sa pagkain. Yung iba kasi sabi niya mag-pray si mga pastor, sabi niya kung ga-pray ay inahulog yung panyo. Tapos ay pulutin,
Thank you Lord sa pagkain eh, sabay pulot ng kanya. Maraming Wag kaya yung pag-pray in public. Kami pray in public magkain. Huwag ikaya ang sarili. Huwag mo ikaya ang sarili mo. Kasi minsan iba nahiya yung sarili. Sabi nga ng iba, pag nahiya ka rin daw, pride din daw yun. Paano kaya yun? Kung nahiya ka, pride din daw yun. Paano yun ma-explain? Ibig sabihin, pag nahiya ka sa kainan, ay gutom ka. So, dapat huwag naman walang hiya. Mali naman yun. Dapat ay, kumbaga, observe the surrounding. Kung maglagay ng pagkaon sa plato, huwag yung bundok yung pagkain. Dapat ay, kunti-kunti lang, pwede namang bumalik. Yan. Kaya nga, ngayon sa mga pastors fellowship or mga sa simbahan na anniversary, kung ngayon, ginabilan na, sino yung pupunta sa ating pastors prayer fellowship, nag-inform, kasi para sa pag-budget ng pagkain. Pero noong unang mga panahon, wala yan, mga ganon-ganon, no? Bahala, or prepare lang, bahala na kung pumunta o hindi. Pero ngayon, iba na ngayon. So, natuto na rin magtipid. Huwag kaya ang offering na piso, bata ka, estudyante, elementary, ang offering mo ay piso lang, huwag kang mahiya. Sabi ng pastor, huwag ikaya ang offering na piso, mahiya tayo sa wala. Sabi ng pastor na taga Manila, yan na pakinggan. The Lord said, the Bible, kung mag-worship sa Panginoon, ay don't praise the Lord empty. Giving is part of worship. Yung sa Bethlehem, the wise men from the east, doon sa galing sa Iraq, punta sa Bethlehem to worship the Lord Jesus Christ, yung sanggol pa si Lord Jesus. Meron silang present. Ang kanilang offering ay gold, frankincense at myrrh. Gold speaks of quality gift. Yan ay sa mga Olympic ay gold medal. Yan ay number 1. Yung frankincense, ito ay incenso. Ito ay ginagamit sa templo. At ang myrrh ay ito ay fragrance. Ito ay ng halaman na ito ay perfume. So, praise the Lord. Sa community natin, sa ating tahanan, sa school, sa pamilya, katrabaho, kalaro, kaibigan, sa sarili, sa kapwa, may mga pagkakataon ng ating mouth ay keep silence, lalo na pag nagagalit ikaw o nagagalit ako. So, dapat pag galit tayo, tahimik lang tayo. Yan ay sinasabi na the silence that speak. Silent ka pero nagsasalita. The silence that speak. Yung sabihin, tahimik ka lang pero nagsasalita. Yung mata nga nagsasalita rin. Tingin lang sa mga bata, no? Noong unang panahon, no? Pag tinignan ng tatay o nanay yung mga anak, sa mata lang alam nila, nagsasalita na yung mata. Pero ngayon, titingnan siguro ng nanay o tatay yung bata. Titingnan, wala nang effect ngayon. Wala nang epekto. Ay, sa'yo may effect pa pala si Mami. Kay JJ may effect pa pala. Kasi may kasamang susi eh. Susi. Kurot. Yan. Kaya yan. So, malaking bagay talaga impluwensya ng cellphone, no? Kaya minsan tayo ay napapagod. Yung pala ay yung mata pala pagod sa radiation. Okay, so praise the Lord. Kapag nagsalita ang iba, like listen carefully and answer straightforward. Katulad ni Lord Jesus Christ. Sa Mark 15:2, and Pilate asked him, art thou the king of the Jews? And he answering said unto him, thou sayest. Sabi ni Lord Jesus. Use the mouth honestly and use the mouth to praise God. Sa Acts 2:47, nasabi sa Acts chapter 2 verse 47, Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Having favor with all the people. We should praise the Lord.
Paano tayo makapuri sa Panginoon? In our thinking. Sa isip pa lang praise the Lord, praise the Lord. Yan na, praise the Lord. Pero alam niyo sa Old Testament, yung mga Israelites kasama yung mga mixed multitude, ang kanilang iniisip at sabi ng kanilang labi, puro lahat pagmumura, palagi na lamang mana, palagi na lang mana, ibig sabihin mana, bread from heaven, palagi na lang karni, kakasawa ng karni kasi yung pugo, yan, quail, no? Quail. Oh, quail, no? Palagi na lang karni, nalikramo sila. So, nagalit ang Panginoon sa kanila, kaya sa galit ng Panginoon, hindi sila nakapasok sa promised land. Yung dalawa lang nakapasok, si Joshua at Caleb lang. Si Moses kaya hindi nakapasok Yan. So, wag sa ating isip pa lang, dapat praise the Lord, praise God. Yan na. Ano sa isipan? In our lips, in our mouth, JJ, makinig. In our lips, in our mouth, praise the Lord. In our heart, in our lives, in our testimony, sa ating testimony, kaya salamat sa Panginoon, nakasimba mga bata dito. Salamat sa Panginoon, nakasimba kami, dala kami ng Lola Heidi. Salamat si JJ. Siya lang to, may dugo pa ko. Ano pa, salamat sa Panginoon. Nakakain siya. Ano pa nga ni Jay? Siya lang yung kung sa chess na laro ay nobility. Ibig sabihin nobility, siya lang ang naka-move na gano'n. Kumbaga siya ang pinaka-pioneer, nakaunang move. Ang tawag doon ay nobility. Si JJ, sa testimony na all over the world na pakinggan ko, siya lang ang nag-testimony na salamat si Jack Neil Joyce sa Panginoon, we thank the Lord, he has a blood. May dugo siya. Unique yun. Siya lang talaga, wala ka naman pakinggan yun. Nobility yun. Oh, siya lang yun. Ano pa, G? Pasalamat mo? Trademark na ni Gigi yun. May iba mga nakasimba, napunta dito. Ang iba pa mamaya, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kaya dito, in our testimony, in our work, sa trabaho, in our singing, in our ministry, in our family, relatives, friends, in our life, in our endeavors, in our ambitions. Dapat sa mga ambition nyo ay nandun yung pagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord in your ambition. Si Hannah Joyce maging civil engineer, ayaw niya sa architect dahil 7 years matagal lang. Si JJ, si Sia, maestra, teacher. Si Kwan, ikaw, Linlin, ano ikaw, hotel, restaurant, management, primary teacher. Ikaw, Colleen, ano yung mo, teacher, nurse, ano pangarap mo, ambition mo? Ha? Teacher. Stewardess? Stewardess siya. Praise the Lord. Ikaw, Aliyah? Papa? Dapat ay mag-isip ka, mapangarap ka. Policewoman, pwede man. Sigurado ang kanyan. Yung mga karir. Ikaw, Jomar? Teacher. Praise the Lord. Yan. So, dapat sa isip pa lang ay pangarap. Ikaw, J.A., anong pangarap mo? Maging, Engineer man? Praise the Lord. Ikaw, JJ, anong pangarap mo? Engineer man. Praise the Lord. So, sa ating ambition pa lang, nandun yung pag-praise the Lord. Sa inyong mga dreams, in your whole being, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. The mouth that praise the Lord. The mouth that praise the Lord. Number 1, let's maximize it. Praise the Lord tayo. At sa anong sitwasyon, circumstances sa ating buhay. Then, alala nyo si Job. Sa abundance ng kanyang buhay, si Job worship God. At sa buhay naman ni Job na lahat ng anak niya na 10 namatay at lahat ng kanyang property, mga hayop na ubos, napatay, lahat tinakaw, ano pa man, worship the Lord pa rin. Nag-praise the Lord pa rin si Job sa sagana at kasalatan. So, ganun rin tayo. So, sa bawat isa dito, kung naranas tayo ng paghihirap, praise the Lord. At kasaganaan, praise the Lord. Yan, praise the Lord, may sabaan. Nakakain na rin tayo. Kaya, let's maximize it. And then, number 2, let it be our lifestyle in the community. Let us pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time, sa inyong salita. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ito sa aming mga buhay, sa
aming isip, sa aming labi, pag-isip na we praise you, Lord. We glorify you. We thank you, Lord. Thank you. Salamat po sa lahat-lahat. So, pagpalaan niyo po, O Diyos, ang bawat isa na nandito, Panginoon. At we pray, Heavenly Father, sa kanilang mga pangailangan. Ito man ay sa material, pinansyal, sa kalusugan, at sa spiritual. Ikaw, Panginoon, magkaloob sa kanilang mga ambisyon, Panginoon, mga pangarap, ay pagpalain, Panginoon. At ang kaluban mo rin, O Diyos, na trabaho para kay Nining, ikaw magabay, magtulong, Panginoon. Maging Kadino, si Gilbert rin, Panginoon. Good health, mga kaibigan. Sa nandito, salamat bakasyon ngayon. Salamat rin si Colleen, Aliyah, si Jacknel, si Ana, si Linlin, si Joe. We pray, Panginoon, na pagpalain mo yung mga pangarap nila, si Kertong, Aba pa, Kitlin, Krista, mga kabataan. We pray na, Panginoon, yung mga loved ones namin, mga unsaved, we pray for their salvation. We pray man rin, Panginoon, ang problema sa West Philippines, si Panginoon. We pray, protection niyo po ang mga Navy, mga Coast Guard ng mga Pilipino. We pray mga Chinese rin na ito, Panginoon, authority ay hindi nila kunin, Panginoon, yung hindi sa kanila. We pray, Panginoon, protection mo sa aming mga military, Panginoon. We pray naman sa Israel, salvation ng mga Israelites, sa mga Palestine, salvation na makilala nila si Jesus Christ bilang Lord and Prince of Peace ng buhay. We pray rin, Panginoon Diyos, pala ng aming bansa, mga mamuno sa aming gobyerno, gabayan mo, Panginoon, mawala rin yung mga corrupt at mapalitan ng mga righteous in government, mga matino, Panginoon. Thank you, bakasyon rin sa school, at we pray rin, Panginoon, na maging fruitful yung bakasyon ng mga estudyante, ng mga teachers, Panginoon. Thank you sa kanilang mga buhay. We pray rin, Panginoon, si Naide ng Mili, and si Mr. Pinster Munit, si Pau Pau, ingatan niyo rin, Panginoon. Si Angging, we pray man. Kaya mga si Tiyoy Fernando sa Palawan, si Tiyay, palain mo sila, pa ng mga anak, mga apo. Yung desire ni Vanessa, ni Engineer Day, ganun si Mama Arlene Ruby, makaanak, pagkalaban, open the room, Lord. Pagkalaban ng salvation ng mga Hudyo Israelites. Pagpalaan niyo rin ang mga evangelist missionary, mga pastors, local man o foreign, ingatan niyo, Panginoon. Kaya magpadala ng more laborers in your harvest, O Diyos. Palayan Pastor Yuli, Pastor Nabli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Jen, Pastor Tiagan, Pastor Gambito, Panginoon. At bukas, gadwila makapunta kami sa Iloilo, Panginoon. Doon atin conference kila Pastor Gambito. I-bless mo anniversary nila ngayon at bukas rin ang conference. Safe traveling sa aming Panginoon. I-pray ni Heavenly Father yung bawat isa na nakalimutan na ipag-pray at si Brother Bong makauwi nitong month of June. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Ingatan niyo si Pau Pau sa Maynila. At we pray rin, Heavenly Father, na tulungan niyo rin po ang mga Pilipino, tulungan niyo aming gobyerno gabayan, mga namumuno sa aming bayan. Layo mo sa mga kalamidad. We pray rin, Heavenly Father, yung aming mga Facebook, friends, YouTube subscriber, bless them also. Ingatan sila, tulungan. Aming mga loved ones, mga relatives, mga kaibigan, mga kaklase, bless them, O God. Especially sa salvation, na maging si Lord Jesus rin ang kanilang Lord and Savior. Mga participants sa PHRH evento, Project Compassion, i-bless mo, Panginoon. Salamat po mga pastor sa Household of Faith, i-bless mo rin. May anniversary ni Pastor Carlito Salibio sa Bitani Baptist Church, ano man siya, i-bless man sa June 12. Pastor Arlan, Pastor Misty, Pastor Jude, Church Building, Pastor Sean, Pastor Wilbert, Sir Neben, makirang palaan niyo rin, Panginoon. At Pastor, iba pa mga pastor, hindi ko nabanggit. I-bless mo, Panginoon. Bless aming giving at ang physical po at ang testimony. Sa iyo po ang lahat ng glory and honor for loving us. We love you. Thank you, Sir Holy Spirit. In Jesus Christ's name. Amen. Good morning. Amazing. Nag-vision na siya. Lubat na. Lubat naging matuod. Ha? Hindi ko basta. Gigi ka. Pinakaman si Gigi ka. O sige, Simonin.